ito yung ating result. Okay? So, share ko lang yung screen. Continue. Ayan. So, kaya natin na Ayan. Alright. So, ito yung ating topic for today kasi di ba we are in the series of suffering and death of Jesus Christ. So, last time, diniscuss yung cross, di ba? Yung mga previous topics natin. And now, we are on salvation, yung third week natin. So, kaya, ginamit ko to, I'm sure familiar yung mga taga CCM dito. So, ano ang pinakamahalagang desisyon sa buhay mo? So, minsan, dami mo mga desisyon. Katulad ng araw-araw, gumagawa tayo ng desisyon. Diba? Iba't ibang mga uri, mababaw at simpleng desisyon, saan kakain, anong susuotin, ba lahat yan, mga desisyon natin. And then, may mga mas makabuluhan namang desisyon. Anong trabaho ba ang dapat kong pasok? Diba? Yan yung mga makabuluhan desisyon. Or, yung mga life-changing decision natin. Ba, sino ang pakakasalan ko? Yan, life-changing yan from single to couple or married. Diba? And a lot more. So those are decisions natin na ginagawa every day. So we make thousands of decisions every day. Kaya ngayon, gagawa ka ng desisyon na siguradong may epekto sa iyo ng walang hanggan hanggang sa kabilang buhay. Diba? Handa ka na ba? Ayan. So, ito yung ating PowerPoint. So, mayroong apat na katotohanan na dapat manatiling lubos at maintindihan natin ano nga ba talaga to. Diba? So, yung unang katotohanan ay mahal ka ng Diyos at nais niyang ikaw ay, syempre unang-una, magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Diba? Pag mahal mo, kailangan talagang gusto mo siyang makapiling. And that's what God is want us to do. Diba? Na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan para makasama natin siya. So sabi nga dun sa John 3:16, diba? Alam natin ito. So sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? So, very important yung salitang sumampalataya. Diba? So, paano natin makakamtam yun sa pagsampalataya natin sa kanyang kaisa-isang anak. Sino yun? Yeah, si Lord Jesus. Yan, good job. So, pangalawa naman, mahal ka ng Diyos at nais niya, ikaw ay magkaroon ng masagana at makabuluhang buhay kasama siya. Diba sabi diyan sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Diba? Gusto mo ba yun? Diba? Surely, lahat tayo gusto yun. Diba? So, sinod natin siya, syempre, marami tayong mararanasan na kasaganaan at only here, especially pagpunta natin sa kabilang buhay. Diba? So sa kabila nito, maraming tao ang hindi nakakaranas ng mga makabuluhang buhay at hindi nakakasiguro kung sila ay may buhay na walang hanggan. Dahil, so katulad nung kanina, may sumagot na hindi siya sigurado. Diba? Dahil may tinutukoy na dalawang uri ng kamatayan ang Bible. Paano yun? Siyempre, yung unang-una, obviously sa ating lahat, physical na kamatayan, our body will die. Diba? Kaya sinabi rin yan sa Hebreo 9:27 na itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ang paghuhukom.
Doon na nag-uukom ng pagkatapos. So ano yung pangalawa? So mayroon naman tayong spiritual na kamatayan o walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Diba? So, napakaganda nito. Tandaan po natin. Sabi ng pahayag or Revelation 21:8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwat ng mga taksil na mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na asupre. Ito ay pangalawang kamatayan. Diba? Nagsinungaling ka na ba? Diba ako, nagsinungaling na. So, kung ano doon, siguradong kasama na ako doon sa masusunog doon sa asupre. Diba? Kasi nagsinungaling na ako eh. Kayo, nagsinungaling na rin ba kayo? So, lahat tayo. Diba? So, pero, patunay ang kanyang muling pagkabuhay na siya ang anak ng Diyos. So, sinasabi dito na, ngunit hindi sapat na malaman lang natin kung ano ang ginawa ni Jesucristo sa buhay natin. So, ano ko lang dito na patunay yung kanyang muling pagkabuhay na siya ay anak ng Diyos at Mesiyas at tanging tagapagligtas. So, ito naman yung ating Lord Jesus Christ na talagang iniligtas tayo. Baka tulad ng sinabi sa una na isinend ni Lord na ni Father God na mamatay yung kanyang nag-iisang anak, diba? To die for our sins and to save us for our sins. So, sabi dito sa Roman 1:3-4 ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lahi ni David at tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, pinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ang kanyang uling pagkabuhay. Diba? Namatay katulad niya kagagalit lang natin dun sa mahal na araw. Diba? And then, syempre, huwag natin kalimutan yung pinaka-best noon, yung Sunday, Pasko ng pagkabuhay. Diba? And, syempre, sunod ay may pangako siyang buhay na walang hanggan sa atin. Sa'yo, pinangako niya yan sa'yo. Diba? Sabi nga dun sa 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Diba? Sigurado na tayo, meron na tayo 100% na punta tayo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili siya sa kanya ang puot ng Diyos. Diba? Kung magpapatuloy siya dun sa kanyang mga kasalanan, katulad kanina, dun siya mapupunta. Diba? Yung puot ng Diyos sa kanya. Kaya nga, ulitin ko yung ngunit hindi sapat yung malaman natin kung ano yung ginawa ng Lord Jesus sa atin. Kailangan sumunod tayo. Alright? Okay. And sa sunod naman, syempre yung ika-apat na katotohanan. Ano ba yun? Kailangan nating ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para tayo ay maligtas. Okay? Ano ba? Ulitin ko kailangan nating ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para tayo ay maligtas. Unang-una, syempre, ang kaligtasan natin ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo. So, sabi nga dun sa Ephesians 2:8-9, sigurado kabisado din na to. So, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, yung belief natin, diba yung faith natin. At kaligtasan, ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Wala tayong mga good works. Diba? And hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang ipagmamalaki ang sinuman. So,
hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Kaya kung makikita natin doon sa illustration, may tao, may cross, may Diyos, diba? So, si Lord Jesus ang naging bridge natin patungo sa Lord, Father God. Okay? Ayan. So, ang mga mabubuting gawa ay hindi paraan upang tayo ay maligtas, kundi isang katibayan o bunga ng ating kaligtasan. Diba kaya ligtas na tayo, so we're doing good things. Diba? Dahil pagka tinanggap na natin si Lord Jesus Christ, so mababago yung buhay natin. Diba? Lalabas yung mga kabutihang asal natin. Okay? So, mayroon tayong quiz dito ulit. So, base sa Ephesians 8, 2:8-9, kung ang kaligtasan ay maaaring ilahad sa pamamagitan ng formula, alin sa mga sumusunod sa tingin mo ay ang tama? So, panalangin kay Jesus plus mabuting gawa equals kaligtasan ba? Or yung pangalawa ay pananalig kay Jesus plus wala mula sa atin, wala tayong gagawin equals kaligtasan. Ayan. So, ano ba yung sagot nyo? I-type nyo nga dun sa ating chat box. Kung ano yung ano, type 1 or 2 lang. Ayan, type nyo yung 1 or 2. Nan nga natin kung ano yung formula na natutunan. Okay? Type natin. Hintayin ko yung mga sagot. Ayan. Okay. So, may sumagot ng 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2. Yan. Okay. 1. Okay. Alright. So, salamat sa mga sagot nyo. Okay. So, sabi dito sa episode, sinasabi sa atin na ang mabubuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. Okay? So, ang tamang formula dito is yung pangalawa. Diba? Bakit? Kasi pananalig lang kay Jesus. Walang mula sa atin, wala tayong gagawin, wala tayong kailangang patunayan because Christ already died for us. Diba? At since tayo ay ligtas na, saka tayo gumagawa ng kabutihan. Sabi nga dito, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Dahil tayo niligtas na, iukol na natin ang ating panahon, ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin na pinili ng Diyos para sa atin una pa man. Diba? Yan. So, sunod naman natin ay ipinapakita natin ang ating pananampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang regalong buhay na walang hanggan. Diba? Napakasarap na may regalo ang Diyos sa atin, yung ating kaligtasan. And then, syempre, kung tinanggap mo na yung regalo ng kaligtasan ng Lord, kailangan tumalikod na tayo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo pwedeng makasalanan pa rin habang tinanggap natin yung regalo natin. Walang hanggan. Diba? Hindi, kung tubigat lang siya. Hindi siya magiging magkasama. Diba? And then, syempre, pagsuko ng buhay natin sa Kanya. Diba? Kaya napakasarap na isuko lang natin yung buhay natin. At si Lord ang bahala. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, di ba? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, andun yung buhay na walang hanggan sa atin. Libre lang yung kaloob sa atin. It's a free gift. Di ba? Buksan natin. Di ba nakatanggap na ba kayo ng regalo? Anong ginawa nyo? Di ba? Dapat buksan mo para makita mo. At then, magamit mo kung gamit man yun. Diba? Kung hindi mo bubuksan yun, nakalagay sa pang-display or aparador, nakatago
hindi natin ma- ma-experience yung regalo. Diba? Kaya very important na isabuhay natin siya. Diba? Yung kaligtasan. So kaya, yung pangalawa, umatalikod na tayo sa kasalanan. Kasi hindi yun yung buhay na taong ligtas na sa pamamagitan ni Kristo. Okay? And then, saka tayo sa sunod. Then sabi pa nga dito sa Mateo 16:24, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Diba? So, grabe, no? Kailangan, ano man yung mga desire mo, yung mga gusto mong gawin, kailangan i-deny mo yung sarili mo at pasanin yung cross mo, kung ano man yung pinapasan natin. Katulad ngayon, may mga kapansanan tayo. Pwede yan yung cross na pinapapasan sa atin ng Lord. And i-deny natin yung sarili natin na, Lord, gusto kong tumakbo, gusto kong gawin ito and everything. Diba? Pero sabi ng Lord, pasanin. At habang, diba, lahat naman tayo gagaling eh. Ako, naniniwala ako na may naghihintay sa ating glorified body talaga. Diba? So, it can be here, it can be in heaven. Diba? So, very important na mag-surrender tayo kay Lord. Okay? Are we learning so far? Ayan. So, sunod naman is ipinangako ng Diyos na makakatiyak kang mayroon kang buhay na walang hanggan kung mananampalataya at magtitiwala ka kay Kristo. Okay, so sinulat niya yan. Baga, ito yung pangako na pwede mo mahawakan. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sigurado na yon. Kaya maraming sumagot kanina ng oo sila. Talagang langit ang diretsyo nila because of what Jesus Christ have done in the cross. Diba? For us. Na iligtas niya tayo. Baga sa ano, may utang ka na sobrang laki and then may nagbayad na para sa iyo. So ikaw, you're free ka na. Diba? Pero, syempre, para hindi ka na uling bumalik doon sa kasalanan, na sundan mo si Kristo. Diba? Yun yung katunayan na talagang tinanggap mo ang ating Panginoong Kristo sa buhay. Okay? Praise God. So, ito naman daw yung desisyon na magtatakda ng iyong panghabang buhay na tadhana. Mahanda ka na ba? Diba? So, maaaring magtiwala ka sa Diyos sa maraming bagay. Ngunit ngayon nais niyang magtiwala ka sa Kanya lamang para ikaw ay maligtas. So, ipinagkaloob niya sa iyo ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. At nais niyang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Diba? Kaya yung isa natin kanina doon sa mission and vision na magkaroon tayo ng personal relationship kay Lord. Na hindi lang dahil sa kultura, sa tradisyon, pero talagang kikilalanin natin siya. Diba? Sa pagbabasa ng Bible, pag-join mo dito, and pag-join sa fellowship, pagpunta sa church, diba? Pakikinig ng mga preaching. But very important yung pagbabasa mo ng Bible kasi yun yung kwentuhan nyo ng Lord. Diba? Yun yung intimate kwentuhan nyo. And samahan mo pa rin ang quiet time and meditation of His Word na, Lord, ano bang sinasabi mo sa akin dito sa binasa kong ito sa salita mo? Diba? So, pagka basa mo siya, kung pray mo, pakinggan mo siya. Yan, quiet time, makinig ka kay Lord. Yan. And then, lahat ba tayo? Handa ka bang magtiwala at sumunod kay Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? May thumbs up ba ako dyan? Patingin nga ako ng mga thumbs up. Handa ba tayo? Ayan. I-thumbs up. Okay. Ayan. Parang isa lang yung handa. Ayun, yun naman pala. Handa rin pala yun pa. Alright. So, punta na tayo dun sa, kung nagtitiwala kay Heso Kristo,
na nangyayari sa iyo ang mga sumusunod. Diba? Kung ikaw ay magtitiwala kay Lord. So, this will, bago mo tanggapin yung panalangin, kailangan malaman mo kung ano yung mangyayari. So, ngayon, mayroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Diba ngayon mismo, pagka tinanggap mo siya. Sabi nga dun sa John 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay mayroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So kung mamatay man tayo dito, bubuhayin tayo hanggang sa last day. Okay? So ngayon, kita mo yung tao, kanina nandun lang sa kabila na tao. Ngayon, nasa piling na siya ng Diyos. Buhay na walang hanggang kapatawaran. Okay? So ready na ba tayong tumanggap? Yan. So kung ready ka na, so ipanalangin mo ito ng may pananampalataya. So pwedeng isara mo yung ano mo, eyes mo, you bow down, and then sumunod ka sa sasabihin ko. Okay? Handa ka na ba? Lahat tayo? Alright. So, Panginoong Hesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inaamin kong ako'y makasalanan at hinihingi ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at maging nakalulugod sa iyo. Amen. Yan, praise God. So palakpakan natin ang ating mga sarili at tandaan mo ang lahat ng kasalanan mo ay bayad na at napatawad na mula nung kauna-unahang pa pinanganak ka hanggang ngayon. Ngayong ispat na to, lahat yun ay napatawad na. O ngayon at sa hinaharap kung magkasala ka pa man. Babalik lang kay Lord. So kaya nga sabi dun sa Colossians 1:13-14, niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilapit sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpapalaya at nagdudulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So yung ating kaninang kung nagsinungaling ka na, tayo. So sa halip na dapat impyerno na tayo, ngayon niligtas tayo ng Panginoong Hesus. Diba? So diretsong langit na tayo. So in the future, kahit magkasala tayo, ilang ulit tayo ng tawad and go back. Ang iyong tunay na repentance, dapat pagka nagkasala ka, di ba, nawingi kang tawag, dapat wag mo nang uulitin. Okay, yun yung tunay na repentance. And you go to God. Kailangan hindi ka tatakbo kasi wala ka naman talagang pupuntahan. Diba? Na hindi malalaman ng Lord. Okay, so you go back to God in case na you fall into sin. And then, ikaw ay bago nang nilalang sa paningin ng Diyos. So, for example ako, patay na yung dating Lance. Diba? Yung bagong Lance na ngayon ang nabubuhay. So, simula na ito ng aking bagong buhay. Diba? Ngayong tinanggap ko siya. So, ako tinanggap ko siya noong 2011. Yan. So, bagong buhay na yun. So, yung mga buhay ko from 2010 downwards, lahat yun ay wala na. Pinatawad na ng Lord. And even yung mga kasalanan ko hanggang ngayon ay pinatawad na rin. Kaya siguro na bagong nilalang na tayo.
Diba sabi nga doon 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, katulad ng prayer mo kanina, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niya pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Diba? Kumbaga, Lance 2.0 na ako. Diba? Kaya hindi ako magpapa-distract dun sa mga dati kong kasalanan dahil wala na ako magagawa doon at pinatawad na ako ng Lord. So move forward na ako at mabuti na yung gagawin. Okay? Yan. And then, ikaw ay naging anak na ng Diyos. Okay? So, tandaan natin yung mga hindi pa nag-accept kay Lord, ay sila ay creation ng Lord. Diba? Pero pag tinanggap niya, tayo ay nagiging anak na ng Lord. Sorry. Then sabi nga sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay, so tandaan natin yan. Tayo ay mga anak na ng Diyos ngayon. Inampun niya na tayo. Diba? Kaya bilang anak ng Diyos, so we act according na bilang anak ng Diyos. Iwas na tayo sa kasalanan. Amen? Praise God. Job. And then, ngayon naman, ang iyong spiritual na kaarawan. Maligayang kaarawan sa iyo. So, kung ngayon mo lang tinanggap, so ito today, ang iyong spiritual birthday. Diba? Isulat nga natin dun sa mga nag-accept kailan yung spiritual birthday nyo. Nan nga natin sa chat box, yung kanyang mga spiritual birthday. Kaya, sino kaya nakakatanda pa? Alam ko, tandang-tanda yan. Diba? Ako, yan, bro, lang, September 3, 1981. Wow, very good. Natandaan pa ni Bro Edmond. September 3, 1981. Good job. O naman, kami ng misis ko ay April, binaptize kami kasi noon April 25. 2012. By the way po pala, bro, lang, hindi pala po ko makakasamang family camp. Okay bro, no problem. Sige, pag-usapan natin yan. Ayan, so tuloy na natin. Thank you din sa mga sumagot. So, at bilang pag-alala sa iyong pagkakatanggap sa Diyos, basahin ang mga sumusunod at lagdaan ng iyong pangako. So, ito yung sa ating tracks na pwede mo i-screenshot, then lagay mo yung pangalan mo. Diba? Para lagi mong maalala. Okay? So, aanihin natin to ngayon. So, bago ka magpirma, di ba, sa any kontrata mo pinipirmahan, kailangan binabasa mo na. Diba? So ngayon, ako'y nagtitiwala kay Yesu Cristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At tinatanggap ko ang kaloob niyang buhay na walang hanggan. Mula ngayon, susundin ko si Jesus habang buhay. So itinatanim natin yan sa ating mga puso. Kaya ito, pinapalagyan namin ng pangalan and then kung kailan niya tinanggap. So yung date, mga nag-accept today, halimbawa Wala, lipat lang po ako cellphone. sige bro, no problem. Thank you. Ayan, so lagay natin ang ating pangalan. Okay? Okay, so ikaw ngayon ay mayroon ng personal at permanenteng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. So upang lumalim ang iyong relasyon sa Kanya, di ba, bilang ating vision dito, para lumalim yung relasyon mo sa Lord, manalangin sa Diyos araw-araw. Di ba? You always pray. Pagising mo, pag may gagawin ka, pagkatapos mo gawin. O yung iba nakasanayan na bago kumain, pagkatapos kumain. Diba, pagka may mga challenges ka, pag may mga celebration ka, continue to pray. Kaya nga tayo dito, di ba, may yung ating isang covenant is intercession. Pray for others as well. Di ba? Ito ay pakikipag-usap sa Diyos.
Diba? You talk to the Lord and then syempre huwag mo kalimutang makinig. Diba? Pagka naka-amen ka na, alis ka na. Diba? You can stay muna a little quiet, pakinggan mo si Lord. Sasabihin. And then syempre, basahin araw-araw yung Bible. Very important yan para mas lalo mong makilala si Lord. Diba? So, syempre, hindi mo alam yung mga pangako na ipinangako niya sa'yo. Kung hindi mo babasahin yung kanyang mga salita. Yung mga ginagawa niya, yung kanyang character, yung kanyang mga kapangyarihan, pagmamahal sa'yo, grace sa'yo, yung character niya bilang maawain. Diba? And all those things, dun mo malalaman. And mas lalalim yung relasyon mo sa So, dito ka kakausapin ng Diyos, umpisahan mo sa Ebanghelyo ni Juan, ba? Pwede start doon and then magbasa ng isang kabanata araw-araw. Humingi ng gabay ng banal na espiritu upang maunawaan ito. So, pray ka muna bago magbasa para samahan ka ng Holy Spirit. And then, syempre, maging bahagi ng discipleship group. Pagka mayroong mga small group, katulad nito, meron tayong small group, pwede kayong sumali or sa church nyo. Diba? Very important na mayroon kang discipleship group. Diba? Dahil tinan mo yung kanina sa atin, yung Timothy's natin, yung mga matututunan mo, ay ikaw naman ang magdi-disciple sa iba. Diba? Para makilala rin din nila si Lord sa buhay nila at mabago rin ang buhay nila. So, kilalanin mong mas mabuti ang Diyos at mabuhay ng nakakalugod sa Kanya. And then, syempre, dumalo sa isang simbahang naniniwala sa Biblia upang matuto tungkol sa Diyos at kung paano siya purihin at parangalan. Okay, so maghanap ka ng Bible-believing church talaga na sinusunod yung nakasulat sa Bible. Kaya kailangan magbabasa ka ng Bible para pagkapunta mo doon, malalaman mo na ito ay Bible-believing or not. Okay, and then syempre, ibahagi yung natutunan mo, itong booklet na to or yung natutunan mo sa iyong pamilya, sa mga kaibigan at iba pa. Okay? Para may share mo si Lord Jesus. Amen? Alright? Praise God. So, ayun lang. And can I quickly pray for you bago tayo magpunta sa ating mga discussion question? Ayan. So, Father God in heaven, thank you, Lord, sa inyong regalong kaligtasan sa amin, Panginoon. Sana po ay mag-sink in ito sa bawat buhay ng bawat isa, sa bawat puso, Panginoon. At Lord, help us isabuhay, Panginoon, ang mga natutunan ngayon sa aming kaligtasan, Panginoon. Bilang bagong creation na, Panginoon, help us to walk righteously in your eyes at maging unti-unti, Panginoon, na baguhin niyo, Panginoon, to be the person you created us to be, O God. Thank you, Lord, for dying on the cross for us to save us from our sins. Help us, Lord, mapalibutan lagi ng mga taong nag-encourage, mamahal sa inyo, at humahatak sa amin, Panginoon, upang mas makilala kayo. Maramdaman namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal at empower us, Lord, to always be obedient sa inyo, Panginoon. Kasi alam po namin, hindi po namin to kaya without you. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa amin. Because this is an impossible life, Panginoon. At magiging impossible dahil kasama po namin. Thank you, Lord. And we surrender our breakout to you. Kayo po yung manguna, Panginoon, sa amin lahat. We praise you, we glorify you, we worship you to the highest. In Jesus' mighty name we pray. And all right. So ito po yung ating discussion question. Ayan. So anong ibig sabihin ng kaligtasan para sa iyo? Sa mga natutunan natin. And then, bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? Ayan. Pangatlo, paano matatanggap ng isang tao ang kaligtasan? So, tingnan natin yung mga natutunan. Okay? All right.